Sa loob ng dekada, ang tensyon sa China at Taiwan ay isa sa pinakamapanganib na pinagmumulan ng sigalot sa mundo dahil mahalaga ang papel ng dalawang bansa sa pandaigdigang ekonomiya at malapit sila sa mga bansang gaya ng Hapon, Timog Korea at Singapore. Anumang sigalot sa Taiwan ay malaki ang epekto sa mundo. Madaling mauwi ito sa pandaigdigang digmaan, ngunit hindi rito nagtatapos ang mga panganib. Sabi nga ni Gabriel Garcia Marquez, sa 100 taon ng pag-iisa, mas madali magsimula ng digmaan kaysa tapusin ito. Yan ang dahilan kung bakit ang estratehiya ng United States tungkol sa isyu ng Taiwan ay nakatuon sa pagpigil sa China na kahit isipin lang na subukang sakupin ang bansang isla sa pamamagitan ng dahas. Gayunpaman, may mga tanong pa rin kung sapat ba ang mga estratehiya ng United States at Taiwan sa pagpigil upang hindi subukan ng China ang pananakop. Kung sakaling magpasya ang China na magsimula at magpatupad ng blockade o pananakop. May mga tanong din kung paano mapipigilan ng United States ang paglala ng sigalo tungo sa pandaigdigang digmaan at kung paano ito matatapos ng pabor sa Taiwan at sa kanluran. Tingnan natin ang estratehiya ng United States laban sa plano ng China sa Taiwan at kung paano maaring mangyari ang sitwasyon sa Taiwan Strait. Sa kabilang banda, ang patuloy na kalayaan ng Taiwan ay patunay ng tagumpay ng mga estratehiya ng United States sa pagpigil. Matigas na iginigiit ng China na ang isla ay pag-aari ng China ayon sa pandaigdigang batas. Hindi nito itinanggi ang hangaring muling pag-isahin ang tinuturing nitong sariling teritoryo sa mainland China kung kailangan gamit ang puwersa. Gayunpaman, matapos ang malawakang pagpapalakas sa militar nitong mga dekada, naging ikatlong pinakamakapangyarihang militar sa mundo. Sa proseso, pinakita ng China na kaunti lang ang tunay nitong kagustuhan sa ganap na sagupaan tungkol sa Taiwan. Siguradong hindi naman nagkulang ang China sa pagpapakita ng lakas at pagbabanta. Noong 2000 at 24 na itala ng Taiwan ang 5,000 at 100 at 5 pagpasok ng mga eroplanong Chino sa kanilang himpapawid. Araw-araw, may halos 14 na paglabag sa seguridad. Sa kabilang banda, mula noong 1954 nang itakda ang tinatawag na Davis Median Line, na siyang hangganan sa tubig sa pagitan ng dalawang bansa. Noong Agosto 2020 at 24 lang ang insidente ng pagpasok ng militar lampas sa linya sa himpapawid ng Taiwan. Malaki rin ang itinaas ng China sa malakihang pagsasanay militar sa paligid ng Taiwan bilang bahagi ng mas malawak na estratehiya ng Gray Zone Warfare. Layunin nitong magdulot ng psikolohikal na presyon sa Taiwan at subukan ang mga tugon ng mga kaalyado sa rehiyon. Noong Abril 2023, matapos ang pagpupulong ni Pangulong Tsai Ing-wen ng Taiwan at dating United States Speaker of the House Kevin McCarthy, inilunsad ng China ang United Sharp Sword Allied Sword Drills. Ang mga multi-branch na ehersisyong ito ay nagsimula ng pagsasanay ng pag-ikot sa paligid ng Taiwan na nag-udyok dito na magpadala ng sarili nitong mga puwersa at nagresulta sa mga harapan ng hukbong dagat. Noong Mayo 2024 ilang sandali matapos ang inaugurasyon ng bagong Pangulo ng Taiwan na si Lai Ching-te, nagsagawa ang People's Liberation Army o PLA ng isa pang malakihang ehersisyo na tinawag na Joint Sword 2024A. Ang focus ngayon ay nasa magkasanib na tumpak na pag-atake, mga pagsubok ng misil at operasyon ng mga drone. Noong Disyembre ng taong iyon, naganap ang isang malaking, hindi inihayag na ehersisyo na tinawag na pinakamalaki sa halos 3 dekada. Mga 60 barko ng PLA Navy at 30 China Coast Guard vessels ang nagsagawa ng simulation ng blockade, pag-atake sa banyagang barko, at pagtatayo ng hadlang sa dagat mula South China Sea hanggang Ryukyu Islands ng Japan. Pero masasabi na ang pinakanakatakot na ehersisyo ay nangyari noong Abril 2025. Ang mga ehersisyo na tinawag na Straight Thunder 2025A ay nilahukan ng 100 at 35 sasakyang panghimpapawid at pagtatatag ng 2 panig na naval blockade sa loob ng 200 at 20 nautical miles timog silangan ng Taiwan. Samantala, unang beses na pumasok ang ilang barko
ng Chinese Coast Guard sa 24 na nautical mile zone ng Taiwan, isang konfrontatibong hakbang. Gayunpaman, gaya ng ipinapakita ng mga ehersisyong ito, mukhang ang pangunahing focus ng China ay hindi ang pagsakop sa isla, kundi ang pag-blockade nito. Ayon sa mga eksperto sa United States, nagtakda ang China ng deadline para maging handa ang PLA sa aktwal na pagsalakay sa Taiwan, pagsapit ng 2027. Pero ang pagkakasundo ng mga think tank ay mukhang malaki ang posibilidad na subukan munang i-blockade ng China ang bansang isla bago ang aktwal na pisikal na pagsalakay. Ang estratehiyang ito, na tinatawag na Lianhe Fengkong o Joint Blockade, ay gagamitin ang hukbong dagat ng China, Coast Guard at Maritime Militia para hadlangan ang pagpasok sa mga daungan ng Taiwan at putulin ang mahahalagang import. Ang layunin nito ay ihiwalay ang isla at pilitin itong sumuko nang hindi kinakailangang magsimula ng hayagang digmaan. Tiyak, ang Taiwan ay mahina sa epekto ng blockade dahil kaharap nito ang pinakamalaking hukbong dagat sa mundo at matindi ang pagdepende ng ekonomiya sa pag-aangkat at pag-export. Noong 2022 umabot sa 61% at 69% ng gross domestic product ng Taiwan ang pag-aangkat at pag-e-export. Kung ikukumpara, ang pag-aangkat at pag-e-export ng China ay nasa 15 at 20% lamang ng kanilang gross domestic product. Lalo namang umaasa ang Taiwan sa dayuhang supply ng enerhiya, na umaangkat ng humigit kumulang 77% ng kanilang enerhiya, habang umaangkat din ng tinatayang 70% ng kanilang pagkain. Ibig sabihin nito, kahit na may tinatayang kapasidad ang Taiwan na mag-imbak ng humigit kumulang 1,000,000 tonelada ng pagkain at gumagawa ng prutas, gulay, at bigas sa loob ng bansa, maaari lamang silang mabuhay ng tinatayang 6 hanggang 10 buwan kung walang pag-aangkat ng pagkain. Katulad nito, ang kasalukuyang inventaryo ng enerhiya ng Taiwan ay kayang suportahan ang pangangailangan ng Taipei sa loob lamang ng limitadong panahon. Kaya nito ang 5 buwan ng langis, 40 araw ng uling, at 10 araw ng natural gas. Naniniwala ang maraming eksperto na kaya ng China magpatuloy ng malalaking operasyong militar laban sa Taiwan ng 6 na buwan o higit pa, lalo na kung blockade. Habang tumatagal ang blockade, lalala ang kalagayang pang-ekonomiya ng isla, posibleng mauwi sa pagbagsak ng ekonomiya at magdulot ng kaguluhang panlipunan at pampolitika. Ang resulta, susuko ang Taiwan kahit walang ipinadalang sundalo ng China. Mula sa pananaw ng China, mas kaakit-akit ang pagpapatupad ng blockade sa isla kaysa sa pagsalakay, kahit sa simula pa lang. Bagaman ang bansang isla ay nasa humigit kumulang 70 milya lamang mula sa baybay ng Fujian, ang rehiyon ng China na pinakamalapit sa Taiwan, at mas malaki ang militar ng China kumpara sa militar ng Taiwan. Hindi magiging madali ang pagsalakay sa Taiwan at mataas ang panganib ng pagkatalo ng China sa estratehiya. Kahit walang pakikialam ng United States at mga kaalyado, malaking hamon ang pagtawid sa Taiwan Strait para sa puwersang mananakop. 2 monsoon at matinding panahon ang nararanasan sa paglalakbay. Ibig sabihin, posible lang ang pagsalakay sa dagat sa ilang buwan ng taon. Ang mabatong baybayin, magagaspang na bulubunduking lupain, kakaunting malalalim na pantalan, at mababaw na tubig sa kanlurang baybayin ng Taiwan na nakaharap sa China ay lubos ding naglilimita sa mga opsyon ng China para makalapag doon. Malakas na puwersa ng salakay. Matapos makita ang bisa ng makabagong sandata ng Ukraine laban sa himpapawid at sea drone kontra Black Sea Fleet ng Rusya, malaki rin ang posibilidad na nag-aalala ang China kung paano haharapin ng hukbong dagat nito ang mga taktika ng Taiwan. Kahit magpadala ito ng sapat na puwersa para labanan ang mga puwersa ng isla, haharapin pa rin nito ang isang bansang handang-handa sa ganitong labanan. Mula sa asymmetric warfare hanggang sa civil defense at international na kooperasyong militar, nagpatupad ang Taiwan ng multi-layered na estratehiya para ipagtanggol ang sarili nito. Isa sa mga ito ay ang tinatawag na Porcupine Defense Setup, kung saan gumagamit ng maraming maliliit, mobile
at matitipid na armas para gawing sobrang mahal ang pagsalakay para sa China. Ang Porcupine Posture ay gumagamit ng Mobile Coastal Defense, cruise missiles, at MANPADS o Man-Portable Air Defense System, HIMARS Precision Rocket Systems, Stealth Fast Attack Craft, at maliliit na missile assault boats na maaring ikalat sa mga pantalan ng pangingisda. Kamakailan, nakuha ng Taiwan ang mga military drone tulad ng Albatros 2 Sea Mines at isang 600 at 50 milyong Raytheon NASAMS Air Defense System para magbigay ng medium-range na proteksyon laban sa mga eroplano, drone, at cruise missiles. Sa mga nakaraang buwan, pinalakas din ng civil defense ng Taiwan ang kanilang kakayahan. Kabilang na ang pamamahagi ng handbook sa mahigit 78 milyong kabahayan. Nasa handbook ang gabay para matukoy ang aktibidad militar, iwasan ang disinformation, at protektahan ang device mula sa cyber threats ng app at hardware na gawa sa China. Noong Hulyo 2025, nagsagawa ang Taiwan ng pinakamalaking military exercise sa mga dekada at nagawa nila ito ng tama. Sa mga lungsod ng Taiwan, rumagasa ang mga tangke sa kalsada kasama ang mahigit 20,000 reservists. Naglipat ng armas sa underground metro at nagsagawa ng simulated na pag-atake sa critical na infrastruktura. Nagpatunog ng air raid alert kaya nabakante ang kalsada, ginawang bomb shelter ang underground parking at istasyon ng metro, at naging relief shelter at medical hub ang mga paaralan at civic center. Ayon kay Lin Feifan, Deputy Secretary General ng National Security Council ng Taiwan, bagaman ito ang unang beses na nakita ng mga Taiwanese ang ganitong kalaking ehersisyo sa kanilang lugar, hindi nagpanik ang publiko at nagpakita pa ng suporta sa makatotohanang pagsasanay at paghahanda. Ngayon, ang pagbibigay ng mga makabagong armas na magpapalakas sa depensa ng Taiwan at pagtulong dito na magkaroon ng matibay na civil resilience sa harap ng posibleng blockade o pananakop ay matagal nang naging pundasyon ng estratehiya ng United States kaugnay ng Taiwan. Ang pangunahing ideya, gaya ng nabanggit kanina, ay hadlangan ang pananakop ng China sa pamamagitan ng paglikha ng mga kondisyon na magiging sobrang mahal para sa China upang pag-isipan pa ito. Dalawang haligi ang estratehiyang panlaban na ito, pagtanggi at parusa. Una, ito ay sa pagpapatibay ng depensa ng Taiwan at pagpapakita ng lakas ng Estados Unidos. Sa aspetong ito, walang kapantay ang kakayahan ng Estados Unidos sa loob ng mga dekada, lalo na mula nang bumagsak ang Unyong Soviet noong early 1970 dekada. Kahit walang nuclear deterrence, gumamit ang Estados Unidos ng daan-daang forward bases, mga aircraft carrier, nuclear stealth submarines, at pinaka-advanced na air force para mag-operate sa buong mundo at malawak na saklaw. Ipinakita ang lakas ng mga puwersang ito noong 1900. Naraan 76 Taiwan Strait Crisis nang magsagawa ng military exercises at missile tests ang China sa paligid ng Taiwan. Nagpadala ang Washington ng 2 aircraft carrier at nagbantang haharangin ang anumang aktwal na pag-atake ng China. Malaki ang ambag ng hakbang na iyon kaya umatras ang China. Pero nagbabago na ang mga bagay. Nitong mga taon, naging mas maingat ang United States sa banta ng advanced na missile at drone sa kanilang mahal at mahirap palitan na asset gaya ng aircraft carrier at base militar. Dahil dito, inangkop nito ang maraming puwersa sa rehiyon gamit ang mas madaling i-attribute at murang expendable na mga sistema. Ayon kay Zach Cupar ng American Enterprise Institute, ito rin ang parehong polisiya na nakikita natin na ginagamit sa Taiwan ngayon. Maaaring sapat ang mga katangian ng Taiwan para pigilan ang unang yugto ng tangkang pananakop ng China sa lupa, lalo na kung makikilahok ang mga eroplano at barko ng United States sa labanan laban sa armada ng China sa baybayin. Gayunpaman, ipinapakita ng laki, ng hukbong dagat at himpapawid ng China ito. Sa kabila ng tibay ng depensa nito, wala talagang kakayahan ang Taiwan na pigilan o wasakin ang isang blockade ng China. Para sa Beijing, ang pagpapatupad ng blockade ay mangangailangan ng mas mababang gastos kumpara sa pagsisimula ng armadong labanan, habang binibigyan ang pamunuan ng China
ng kakayahang kontrolin ang antas ng tensyon. Bilang tugon sa mga diplomatikong at militar na hakbang ng Taipei at Washington, ang ganitong estratehiya ay magbibigay daan sa China na magkaroon ng mas malaking kontrol sa kanilang posisyon sa negosasyon at mailipat ang responsibilidad para sa anumang karagdagang paglala sa Estados Unidos o Taiwan. Ngayon, maraming paraan ang China para magpatupad ng blockade na labag sa international na batas. Ngunit ang ilan dito ay mas mapanulsol at posibleng magdulot ng mas matinding tugon. Ang non-kinetic blockade, kung saan gagamitin ng China ang kanilang Coast Guard at maritime militia para palibutan ang Taiwan, harangin at inspeksyonin ang mga barkong papunta sa isla at piliting lumihis sa mainland ports. Ang pinakamalamang na panimulang hakbang sa pamamagitan ng paglalarawan sa aksyon bilang isang uri ng quarantine o operasyon ng pulisya sa halip na isang kilos ng digmaan. Maaaring subukan ng Beijing na gawing lehitimo ang blockade sa loob ng kanilang bansa at sa pandaigdigang komunidad. Ang gray zone na taktika ay bumababa ng tsansa ng agarang marahas na paglala, ngunit pinapahirapan ng Taiwan sa pamamagitan ng pag-abala sa kalakalan, pagtaas ng insurance, at pagpigil sa mga komersyal na barko. Maari ring gumamit ang China ng mga pamimilit na hakbang na hindi umaabot sa ganap na blockade, tulad ng pagtatatag ng mga maritime exclusion zone, pagsasagawa ng mga military drill para isara ang mga daanan sa dagat at himpapawid, at pagsira ng mga undersea communication cable gamit ang mga bangkang pangisda. Ang cyber attack sa power grid, sistemang pinansyal, at lohistikang network ng Taiwan ay magdudulot ng mas malaking kaguluhan sa ekonomiya at operasyon ng gobyerno. Kung hindi makamit ng mga limitadong blockade na ito, ang inaasahang resulta, maaaring mag-escalate ang China sa pinakamatinding anyo ng blockade, isang kinetic blockade na mangangailangan ng direktang aksyong militar, tulad ng pag-atake o paglubog ng mga barko, paglalagay ng mga sea mine sa mga pangunahing pasukan ng daungan, at pagsasagawa ng missile strike sa mga infrastruktura upang pahinain ang kakayahan ng Taiwan na tumanggap ng supply. Ang mga epekto ng anumang uri ng blockade sa Taiwan ay malamang na magiging matindi, hindi lang para sa Taiwan, kundi pati na rin sa China at sa natitirang bahagi ng pandaigdigang ekonomiya. Ang Taiwan ang pinakamahalagang bahagi ng estratehiko at economical na critical na supply chain ng semiconductor. May 20% ito ng global na kapasidad sa produksyon ng semiconductor, 37% ng paggawa ng logic chip sa mundo, at 2% ng kapasidad sa paggawa ng advanced na logic chip. Ayon sa konserbatibong pagtataya ng Institute for Economics and Peace, kahit bahagyang pagharang lang ng China sa Taiwan ay maaaring magdulot ng pagbaba ng pandaigdigang produksyon ng ekonomiya ng 27 trilyon sa unang taon o 28% pagbagsak ng pandaigdigang gross domestic product, sabi ng Bloomberg. Sa kanilang kinetic blockade na modelo, posibleng bumaba ng 5% ang global gross domestic product, 33% sa United States, 100% at 22% sa Taiwan, at 8% sa China. Nakakawasak na mga bilang. Ang pagputol o pagsira sa 14 na undersea cable na nag-uugnay sa Taiwan sa pandaigdigang komunikasyon ay magdudulot ng matinding pagkaantala ng komunikasyon sa ibang bansa sa rehiyon. Kapag naputol ang mga linyang ito, malamang hindi ito maaayos hanggat may blockade na pwedeng tumagal ng taon. Gayunpaman, ang ganitong blockade ay maituturing na kilos ng digmaan. Diyan papasok ang ikalawang haligi ng estratehiya ng United States sa pagtanggi. Mahalaga ang papel ng parusa sa labanan, lalo na ang banta ng direktang pakikialam ng militar ng United States. Sa simula, kung mag-blockade ang China, malamang sasamahan ng United States at kaalyado ang mga komersyal na barkong papunta at pabalik ng Taiwan gamit ang malalakas na hukbong dagat. Kung atakihin ng China ang mga barkong ito, posible silang humarap sa sagupaan laban sa United States. Bukod pa rito, hindi lang China ang tanging makapangyarihang bansa sa rehiyon na kayang magpatupad ng blockade. Nandyan din ang United States. Malaki ang magiging epekto sa China ng counter-blockade ng United States at mga kaalyado nito. Malaking bahagi ng mga base ng United States sa unang at ikalawang island chain ay naroon. Dahil dito,
magpapatupad ng naval blockade sa China kung kinakailangan. Ang pagdepende ng China sa mga rutang pangkalakalan sa dagat, lalo na sa South China Sea at Strait of Malacca, kung saan dumadaan ang 60% ng pandaigdigang kalakalan, ay naglalagay dito sa panganib ng pagkaantala. Ang naval blockade ay magdudulot ng malaking pinsalang pang-ekonomiya. Tinatayang bababa ang gross domestic product ng China ng 9% sa unang taon ng labanan. Ang blockade ay magpaparalisa sa ekonomiyang nakatuon sa pag-export ng China at maaaring magdulot ng krisis pinansyal, paglabas ng kapital, at kaguluhang panlipunan. Gumawa ang China ng mga hakbang para mabawasan ang panganib, tulad ng pagpapalakas ng enerhiyang nuclear, hydroelectric, hangin, solar, at pagtatayo ng malalawak na rutang pangkalakalan sa Eurasia. Gayunpaman, malaki ang epekto nito sa China at pandaigdigang ekonomiya, kaya nagiging seryosong panakot ang banta ng United States blockade laban sa China. Ang pagtatangkang gawin ito sa Taiwan, kahit papaano, ang banta ng mga parusa, embargo, at kumpiskasyon ng mga ari-arian ng China sa ibang bansa bilang parusa sa pagsisimula ng pananakop o blockade sa Taiwan, ay tiyak na may malaking papel sa pagpigil sa China na gawin ang mga hakbang na iyon. Ang banta ng direktang aksyong militar ng United States, gaya ng pag-atake sa infrastruktura at defense base ng China, ay dahilan para hindi nila ituloy ito. Ang banta ng malalalim na kahihinatnan ay nagsisilbing preno na pumipigil sa China na magsimula ng lantad na agresyon laban sa Taiwan. Ngunit ito rin ang magiging pangunahing dahilan sa pagtigil ng labanan kung magpasya ang China na ituloy ito. Anuman ang mangyari, kung makuha ang tamang balanse, ang mga parusa, embargo, at nakumpiskang ari-arian na posibleng $1 trillion ang halaga, ay maaring mag-udyok sa China na tapusin agad ang labanan. Gayunpaman, kung hindi tama ang balanse ng estratehiyang pagtanggi at pagpaparusa, maaari itong magdulot ng kabaligtarang epekto. Hinimok nito ang China na pahabain ang digmaan kahit talo at malabo ang tagumpay, na pinipinsala rin ang pandaigdigang ekonomiya, pati Estados Unidos. Tinatawag ng mga mananaliksik sa RAND Corporation ang estratehikong suliraning ito bilang Goldilocks Challenge. Dapat sapat ang banta ng parusa para mahikayat ang Beijing na tapusin ang labanan, pero hindi sobrang taas para maiwasan ang paglala ng sitwasyon. Maaaring magdulot ito ng paglahok ng ibang bansa at, sa pinakamalala, panganib ng digmaang nuklear. Ang United States at China, ang ika-2 at ika-3 pinakamalalaking nuclear power sa mundo. Kung naniniwala ang China na mas matatagalan nito ang blockade kaysa Taiwan, na posibleng totoo ngayon, kung hindi pa rin natakot sa banta ng parusa, maaaring ipagpatuloy ang digmaan sa Taiwan ng walang hanggan. Ang mga gastos ng pagkakabalaho sa isang pangmatagalan at lubhang mapanirang labanan ay maaaring ituring na mas magaan kaysa sa mga pampolitika at pang-ekonomiyang kahihinatnan ng pag-atras. Ang pagkatalo ng China sa laban sa Taiwan ay maaaring magbanta sa kapangyarihan ni Pangulong Xi Jinping o ng kanyang kahalili at magpahina sa lehitimasyon ng Partido Komunista ng China. Gaya ng ibang leader sa posisyon, malamang ay ayaw ni Xi umamin ng pagkabigo. Iniutos niya sa militar ng China na ituloy ang digmaang hindi naman nun nagtatagumpay. Kapag hindi ka panipaniwala ang banta ng parusa, mas nagiging malamang ang ganitong sitwasyon. Tulad ng tama namang itinuro ni Pangulong Donald Trump, kahit medyo pinalabis niya ito, gaya ng nakasanayan niya. Sa kabila ng mga base militar at lakas militar ng Amerika, napakalayo ng Taiwan mula sa Estados Unidos. Hindi magiging madali o mabilis para sa Amerika na tipunin ang sapat na puwersa para pigilan ang mga puwersa ng China sa sarili nitong bakuran, kahit pa natatalo ang China sa kabilang panig ng Taiwan Strait. Dahil limitado ang suporta ng mga Amerikano para sa aksyong militar ng United States sa Taiwan, maaaring hindi ganoon kadali sa politika na kumbinsihin ang publiko na sumang-ayon sa isang interbensyong militar sa kabila ng Pasipiko. Yan ang dahilan kung bakit, basta't tama ang balanse, ang estratehiyang ito ng pagpigil at pagpaparusa ang pinakapraktikal na paraan para hadlangan ang China na magsimula ng isang labanan at upang agad tapusin ang labanan bago ito lumala at mawalan ng kontrol. Ang pinakamainam ay bigyan ng pagkakataon ang China na makaligtas sa kahihiyan
sa pamamagitan ng pag-angkin ng isang pyrrhic na tagumpay. Ibig sabihin, isa itong tagumpay na parang talo dahil sa taas ng halaga nito, habang iniiwasan ang direktang pakikialam ng United States at pandaigdigang ekonomiya. Sa senaryong ito, mananatili ang kalayaan ng Taiwan at labis na hihina ang China. Ang mga panganib ng mga susunod na sigalot tungkol sa Taiwan ay malaki ang mababawasan, makokontrol ang pinsala sa pandaigdigang ekonomiya, at ang gastos para sa United States ay magiging minimal kumpara sa mas malawak na armadong labanan. Sabi ng mga eksperto, ang pagkaantala sa global na kalakalan at pinansyal na kaguluhan dulot ng mas malawak na sigalot sa Taiwan ay mas malala pa sa pandaigdigang krisis pinansyal noong 2008. Maaaring mas tumagal pa ito. Sa kabila ng kagustuhan ng ilan na turuan ng United States ng leksyon ang China, ang kasalukuyang estratehiya ng United States ay mas mababa ang panganib pero mas mataas ang balik dahil sa matatag na pamumuno sa Taiwan at tumitinding presyong pang-ekonomiya sa China. Nananatiling tensyonado ang sitwasyon at maaaring may mangyaring hindi inaasahan. Siyempre, patuloy naming ibabalita sa inyo ang mga kaganapan habang umuusad ang sitwasyon. Kaya siguraduhing mag-subscribe sa channel para sa mga update habang nangyayari ang mga ito. Salamat sa panonood.